Good evening, everyone. Our topic for tonight is from the book of Proverbs, chapter 28, verse 13. Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them obtain mercy. Sa Tagalog version, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, yung mga kasalanan pala natin, hindi tayo magpa-prosper kung ano man ang ginagawa natin kadahilanan dahil nagtatakip tayo ng mga pagsuway, sikretong kasalanan. Yung nagtatakip ng kanyang pagsuway ay hindi sasagana, hindi uunlad, o kaya hindi pagpapalain ng ating Diyos. Pero yung nagpapahayag at tumatalikod sa kanyang kasalanan at bumabalik sa Diyos ay magtatamo ng awa. So, sabi dito, secret sins lead to shameful revelation. Yung mga sikretong kasalanan nagdudulot yan ng mas nakakahiyapang revelation. Sa paligid natin, yung mga nangyayari sa politiko, artista na ginawa na nilang sikreto, nabubunyag din yan. Walang sikretong hindi nabubunyag. Yung mga skandal, yung mga artista, politiko, yung mga corruption, at lahat yun nabubunyag at kahiyahiyang bagay ang revelation. Kaya mas nakakaya pag ito ay lumalabas. So, hindi na ito bago. Kasi, nung panahon na si Haring David, nung natukso siya kay Bathsheba, asawa ni Uriah na kanamagiting ng sundalo, at sa kagustuhan niya, hindi malaman yung nangyari, parang lalo nitong lumala ang kanyang kasalanan. Kumbaga parang naging lalong karamal-dumal yung ginawa nila kasi intention niyang parang pinapatay si Uriah sa kadahilanan. Parang ipinala niya sa war. Nung minsan magkaroon ng pakikipaglaban, unang-una itong pinadala at sumuon sa labanan itong si Uriah, yung naasawa ni Bathsheba. So, dahil yun sa pagtatakip ng kasalanan, kaya mas nauwi pa yun sa pagpapatong-patong na kasalanan. Kaya, parang pinatay na rin si Uriah. Kasi, sundalo niya, pinadala niya sa laban at inano pa niya dun sa pinakamahinang kupunan. So, pero ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Kahit anong sikreto mong ginagawa na kasalanan, pero sa Diyos, kitang-kita kung ano man lahat ng ginagawa mo. Binunyag ng Diyos ang kanyang kasalanan. Pinapunta niya ang propeta niya si Nathan at sinabi ng Diyos sa kanya, magkakaroon ng matinding consequence yan. Kung ano man yung ginawa mo sa iba, ganun din yung mangyayari sa'yo. Kaya yung nangyari na yun, nasulat yun sa Biblia. Kaya hanggang ngayon, napag-uusapan na siya. Kasi, isang malaking
Halimbawa yun, yung ginawa ni David. Ang ginawa niya na nasulat pa sa Biblia para sabihin kay David na ang sikreto mo na yan, masusulat yan sa Biblia na habang buhay pag-uusapan yan. So, ganun yung katindi yung revelation. Naging example yung buhay ni David sa sikretong kasalanan niya. Kaya matakot tayo na lahat ng ginagawa natin, walang sikreto sa Diyos. Ito ay mabubunyag. So, yung pagsisisi at pagpapahayag, kapag nagbalik loob tayo sa Panginoon at tumalikod tayo sa mga kasalanan natin, magtatamoy ng awa. Yun yung kabaliktaran ng kaparusahan. Imbis na lalo kapag gumawa ng maling bagay ng kasalanan, humihingi ka na ng tawad sa Diyos at talikuran mo yung mga kasalanan mo. Ipahayag natin sa harapan ng Diyos ang mga pagkakasala natin. Lumapit tayo sa Kanya at pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan. So, yung mga pagkakataon na yon na imbis na kaparusahan yung mararanasan natin, kakaawaan pa tayo ng Lord. Hindi ibig sabihin na kapag tayo ay nag-confess, tayo nagsisi, lahat ng consequence ng kasalanan natin ay wala na. May mga consequences na hindi pa rin nawawala. Kahit danasin pa rin yung consequences na yun, nandun pa rin yung habag at biyaya ng Diyos na nagsusustain sa atin. At ang mga ginagawa ng Diyos doon sa krus ay yun ang pinagmulan ng habag niya sa ating mga tao. Kapag tayo nagsisi, lumapit sa Diyos, lahat ng mga kasalanan natin, lahat yon is crucified in the body of Jesus Christ. Nawawala yan dahil sa pagmamahal niya sa atin. So, kapag nagkasala tayo, may agad tayo ng tawad sa Panginoon. Para hindi na masyadong lumalaki yung mga lahat ng kasalanan natin at talikuran natin lahat ng mga maling nagawa natin. So, magsisi tayo para hindi tayo magkaroon ng kaparusahan at maawa sa atin ng Diyos. So, yan yung main reason kung bakit yun yung katuroan dito sa Proverbs 28 na yung tinatamasa natin ngayon dahil yun yung punishment na natanggap ng Diyos sa pagtubos ng ama ating mga kasalanan. Nung panahon na pinatawad ka ng Diyos, ibig sabihin hindi ka pinaparusahan. Dahil pinarusahan na ang Diyos para sa atin. So, ang Diyos ang nagturusa para sa atin, sa ating mga kasalanan. So, mabuhay tayo na walang anumang sikreto at humingi tayo ng tawad sa anumang kasalanan na nagagawa natin.